For the record, Mr. President, we will turn over the NAIC project. The NAIC project in Cavite is 30,000. Sabi niya sa akin, huwag na dyan, aalis na tayo. What was the sad story? The sad story, 6 months after, they said, this current administration said, this is our accomplishment. The 30,000, we will deliver sa Sabi ko, hindi ka mapili ng lupa, natapos mo ng 30,000. Pati nga tuloy. That's grabbing the credit. We comply with the basic requirements of R1, R2, R3. So therefore, say si President Duterte when I started to require that. So at the end of the day, sabi namin, so you have the production, the starts, then the completion in the same year, and the ongoing project on the same year. And again, we're happy to report to the people of the Philippines, sa mga kababayan natin, that the 400,000 achievements that we delivered to the people of the Philippines, mga Pilipino, are accomplished 100% yan. Ang spillover, yun ang sinasabi namin, wala na yung problema sa amin. In fact, this is another anecdote. Sabi ko yung Presidente, Secretary Mabel, Mayor, I think we need, for the record, I think this will be the first time that I will reveal this story. For the record, Mr. President, we will turn over the NAIC project. The NAIC project in Cavite is 30,000. Sabi niya sa akin, huwag na dyan, aalis na tayo. Aalis na tayo, o sige, we'll leave that, tapos na yan, and therefore, didn't turn over. Anyway, awarded na, nandun na, marami mga tao eh. People from Manila, from Bacoor, from all those affected in the Manila Bay rehabilitation in the 7 provinces of the major river systems in Metro Manila are all in NAIC Cavite right now. What was the sad story? The sad story, 6 months after, they said, this current administration said, this is our accomplishment. The 30,000, we will deliver sa Sabi ko, hindi ka mapili ng lupa, natapos mo ng 30,000. Pati nga tuloy. That's grabbing the credit. We give the credit where the credit is due. Even to identify lupa, you cannot finish that in 6 months or even 1 year. Sobrang daming requirements ng LGU. But nonetheless, nandun na yan, and we deliver that to the people of Manila. So they are now happily living in NAIC Cavite, and we have created a very good community in NAIC Cavite. Some 30,000 fully occupied already right now. Wow. Yes po. Yung Bukana Bridge, doon pala kami nag-celebrate ng Chinese New Year doon sa Bukana Bridge. That bridge was given by the People's Republic of China. Yes. Hindi rin Filipino contractors ang gumawa, Chinese contractors ang gumawa. Bakit nagkaroon ng Bukana Bridge? Dahil ipinangako yan ng China when Rodrigo Roa Duterte was President of the Philippines. Because of goodwill. Tuwang-tuwa sila na itong presidente na itong open for cultural exchange, trade, at iba pa, no? Maganda ang relations. Kaya ipinangako yan. Tapos, pag inaugurate, naging iba na ang legacy, no? Sila pa nauna. Oo. Nag-cut ka lang ng ribbon, sa'yo ba yun? Sa'yo ba yung galing? Hindi po. Nag-umpisa yan doon sa time ni President Rodrigo Roa Duterte. At ang nag-cut lang ng ribbon ay yung current administration. Parang similar. Doon sa 40,000 na housing. Grabe, no? Sa totoo lang, no, Attorney Ida, narinig natin yung mga legacy na maiwan ng ating mga guest panelists. Of course, to the leadership, and na-inspire din sila kay PRRD. Pansinin mo, kasi ngayon, yung mga nakikita natin mga proyekto, mas marami pa yung sa groundbreaking. Then tingnan mo kung kinontinue. So, mahirap mandin lang mandoko kasi parang sabihin mo niloloko. Pero mas mahirap mang-agaw. Ang gagawin hindi ko ginawa. I pity this administration. Why? Pwede natin supportahan lahat eh. Why not? Because as Filipino, we need to support yung sino yung leader. But the problem is, how
how can we follow the leadership of the previous administration pag alam mo mahuhulog ka sa tulay? Kasi, unang-una, siguro mga info yan na nanggagaling sa mga nakapaligid. And it's number one no-no to the past administration. Bago sila maglatag, make sure that ito yung legit, ito yung mga tama. Katulad ng sinasabi ni Secretary John kanina, yung pag-identify nila ng tamang lugar para sa tao, sila para lang may mapicturean. O ito, mag-groundbreaking na, mga pabahay para sa tao. Yung bilang, libo-libo. Pero after ng pictorial at saka ng media photo ops, wala na. Tapos makikita mo, ang ganda ng pictorial, welcoming all the people of the Tapos walang Philippines that we project. have a new bridge. Sabi ko, bakit kulang natin? Optics lang, ano? Bakit kailangan natin linlangin ang taong bayan? At nagmumukha tayong payaso Kaya, sa nakararaming mga Pilipinong akala mo uto-uto at tama. Wala, hindi naman ganun. Kasi kapag mababa ang tingin mo sa kapwa-tao mo, lahat ng paninindang at mga wrong info, gagawin mo, hindi ka mag-iisip ng 2 beses. Why? Walang respeto. Kapag may respeto yan, bawat titik na ilalabas ng iyong mga labi. Pag-iisipan mo mabuti. Kaya nga, ang administrasyon ng Duterte, importante, number 1, planning. Walang ganun eh. O, di ba? Planning. Bago maleta. Wala kang maleta. Yeah, that's the problem, no? Kapag may maleta na, yung planning nawawala, ligaw na lahat, tapos sila nagdurusa, ang taong bayan, lubog. Because ang lokasyon, ang proyektong na pag-usapan, hindi nagawa. Di ba nga? Salitang kanya, pinangakuan ka na, gusto mo pang matupad. Ano kasunod? Sabi ni Capelli. Ang spoiled brat naman ng Pilipino, gusto niyo pang matupad. Ano yung gusto niyo ba? Na mabuhay tayo ng laging pangako na lamang at inaasahan natin ito hindi magkakatotoo dahil pa mapapako. Pwede ba? Sayang po ang panahon. Ang masakit pa dyan, Penny, hindi lang substandard na projects, kundi ghost projects pa. Ibig may pera pero wala kang nakita. Yes. Yun ang pinaka-worst. Yung mga pinaka-worst. ghost na yan, naglalabasan wala pang Nobyembre. Mahirap yung tayo maging ghost. Pag pinag-uusapan, pag pinag-uusapan yung budgeting, February, right? February. Yung October. Hindi, is dito sa atin, yan, nilalatag na yan. Kung ano yung mga proyekto, babagatan. October. Start October. The budget October. call starts in Kung July. biruin mo, Tapos December. at least malapit sa Todos los Santos. Todos los Santos. Kasi yung, that's the saddest part of the story. Nating mga Pilipino, merong budget, may plano, may mga leader na talagang inaasahan natin ipatutupad lahat para sa tao. Meron naman sila mga SOP dyan that hindi naman pinag-question. Yes, Ang normal. pinakamasama, walang tinira, ginost pa. Sana naman makonsensya naman tayo kasi alam mo, hindi man tumama sa iyan, Wala. tatamaan talaga yan. Ma'am, wala Ng nang message. Mga sa mahal sa buhay ko that it will affect you also. And that is karma. Ma'am, ganyan kasi. Penny, ano? Bakit kasi? Kaya masaya tayo na na-invite natin yung mga dating cabinet secretaries kasi we get personal glimpses of the Oh, maganda president. to. Maganda Ang isa ganito po po. nakita kong revelation yung sinabi ni Secretary June. 30,000 housing units sa NAIC. Tinangkin. Hindi po, sinabi niya na halika, i-ano na natin, ipaalam na natin. Tapos ano sabi ni President? Wag na. Wag na. The humility, no? Na hindi na kailangan i-ano yan, i-anunsyo na atin yan. Wala. Tapos Secretary Mabel, sa Facebook, ang ginawa naman ng mga netizens nung may umangkin, ang ginawa nila, yung tarpaulin, this is through the courtesy of the BBM administration. Yung tarpaulin. Pero tarpaulin lang. Yun ang So, pag-aaral nila. yung taong bayan na po mismo ang nagsasalita. Kaya kahit wala si Presidente. Buti na lang. Kaya maganda to. Ang lahat dahil sa social Yes, media. totoo Hindi na po. tayo kailangan umasa sa Ano, Facebook. secretary, pag walang social media, hindi na nalaman. Wala na. Ano na ikaw na sa TV. Di ba dati nung araw, kung ano yung pinla sa TV at saka... Wala yung maniwala na
agad. Para i-commercial yun ang mananalo. Yun. Alam mo, Ka-Yvette, dugtungan ko lang. Alam mo, yung sinabi ni PRRD or the FPRRD na sinasabi niya, wag lakad, June, wag mo nang sabihin kasi paalis na tayo, patapos na tayo. Yeah, it's a sign of humility and at the same time, parang binibigyan na ng pagkakataon yung next administration. But what happened? Yun ang nakakalungkot. Kaya ninakaw Diba? kasi na labas na. So, yun nga, ulitin ko, papayag ba tayo na ang Hindi. Pilipino, ang tingin sa atin, ganun paliit, Hindi, ganun hindi tayo kababa, bangag, ma'am, hindi tayo at parang bangag. tayong uto-uto. Hindi Not tayo if bangag. pwede pagmaamaangan, magpanggap na engot at tanga, but this time, please, people of the Philippines, wake up. It's time for us to unite. Magsanib tayo ng pwersa para manindigan sa katotohanan at sa tama. And moving forward,